Meron lang ako kung ikukwento sa inyo. Kahapon kasi, meron akong nakuwang order sa Jollibee. Jollibee. Peria Jollibee. Commonwealth. Doon sa Peria. Halagang yung presyo ng Jollibee, kulikas to kulikas. Yung presyo ng Jollibee, ayan 4,000 plus. Cash yan ang hatid sa isang subdivision. Ngayon mga paps, ganito yung nangyari. Pagdating ko doon sa subdivision, siyempre, di ba, alam nyo naman pag subdivision kailangan muna tawagan ng gwardya yung dideliveran mo. Oo. Kailangan muna tawagan nila yan. I-confirm nila kung talagang papapasukin ka ba o hindi. Hindi ko na sasabihin yung subdivision. Ngayon mga kabayan, ganito nangyari mga paps. Nung tinawagan ng gwardya yung dideliveran ko, sinabi niya na wala siyang order. Kinabahan ako kasi 4,000 plus yan cash pa, cash. Hindi, ang ginawa ko, tinawagan ko yung nag-order mismo kay kasi Pandago to Pandago. Tinawagan ko mismo yung nag-order dun sa Jollibee. Sabi ko, sir, dito na ako sa gwardya, sa gate. Hindi ako makapasok kasi tinatanggi ng dideliveran ko na tag dito, wala raw siyang order ng ganyan, di ba? Sabi niya, hindi, kausapin ko yung gwardya. Nag-uusap silang gwardya, ni loudspeaker ng gwardya. Sabi niya, papasokin mo yung rider kasi nadoon na yung bayad. Pinajikas ko sa katulong niya, nandun na rin bayad, sabi nung nag-order. Tapos pinadideliver niya sa ganitong pangalan sa loob ng subdivision. Sabi ng gwardya, okay sir, anong pangalan ng katulong? Jenny raw. Jenny. Ngayon mga paps, wait lang kainin ko lang to. Lunukin ko lang. Ngayon mga paps, ang nangyari, pinapunta ng gwardya sa kanilang robing na gwardya, pinapuntahan doon sa katulong. Pinapuntahan kung nandun ba yung katulong. Wala raw Jenny na katulong doon. Tapos wala rin pinadala na Gcash sa kanya. Di ba? Halatang halata na nanluloko yung nag-order kay Jollibee, Peria, sa Peria Jollibee. Halatang halata na nanluloko siya. Kasi wala naman pala nag-order doon at saka walang katulong. Sabi niya, sinid niya na sa Gcash yung bayad sa akin. Wala rin. Walang Jenny na pangalan doon. Kaya sa madaling salita mga kababayan, nagtalo sila ng gwardya. Naririnig ko loudspeaker tapos sabi ko, sir, hindi na ako tutuloy kasi sabi, hindi, gumagano siya sa akin, pumasok ka. Sabi ko, paano ako makakapasok? Hindi nga ako pinapapasok. Saka paano ko, kahit makapasok pa ako doon, kung wala naman pala yung bayad doon, babalik na naman ako. Yan layo-layo pa mula sa gwardya kasi subdivision
Papunta doon, mga ilang kilometro pa yun. Oo. Kaya anong nangyari mga kababayan? Nabullshit na yung gwardiya kasi nakikipagtalo nga yung lalaki. Yun ang luloko. Sabi sa akin ng gwardiya, nung nabullshit siya, pinatayan niya na. Sabi niya sa akin na, boss, manluloko yun. Kasi dito sa lugar namin, dito sa binabantayan namin, dito sa subdivision, sabi ng gwardiya, marami nang gumagamit ng mga pangalan na pinadideliver yung order pero hindi naman sila nag-order. Kaya naghihigpit na kami. Bago kayo makapasok, tinatawagan muna namin yung homeowners kung talaga bang nag-order sila o hindi. Naghihigpit na sila. Yun ang nangyari mga paps. In short, sa madaling salita, nireport ko kay Food Panda. Sabi ko, hindi ako makapasok sa security guard. Ito, binigay ko yung picture. Hindi ako makapasok kasi wala raw homeowners na nag-order sa Food Panda. Kaya nung tinawagan ni Food Panda, sabi sa akin ni Food Panda, ito ang sabi niya, matagal na tayo dito, hindi naman sumasagot yung nag-order, unreachable, can't be reached, kaya cancel na yung order mo, pakibalik na lang dun sa vendor. Kaya nung cancel, pagdating ko dito sa vendor, yan, pinicturean ko, tapos nireport ko na complete return to vendor na. Ang sagot naman na nagkagulo sila doon kasi 4,000 plus yung Jollibee. Siyempre nagkagulo sila doon kasi pinakita sa akin yung conversation ng staff ng Jollibee at saka nung nag-order. Talagang haba ng kanilang conversation. Pero nung tinatawagan niya na hindi na makontak yung lalaki, nanluloko yung lalaki na yun. Kaya sa mga vendor, pag mga ganyang kalalaking halaga, lalo na kung sa mga subdivision na hirap pasukin, magdalawang isip na kayo. Dapat ang gawin nyo bago kayo tumanggap ng ganyang kalalaking halaga, dapat bayaran na nila. Bayad na dapat. Hindi yung kulikas pa. Hindi. Kailangan bayad na para hindi kayo malugi dyan. Kawawa naman yung mga vendor na yan tapos gagawa ng pick booking, ganyang kalalaking halaga, di ba? 4,000 plus na Jollibee. Tapos pick booking, di ba? Sayang yung paghanda nyo, napakaraming hinanda nyo na oras dyan. Tapos pick booking, di ba? Kaya nakakagigil yung pick booking na nakakainis Hindi, yun lang ang ko natin yun lang ang kwento ko sa inyo. Dahil kawawa yung mga vendor na ganyan. Mabuti na lang ngayon pwede na mag-return basta okay yung picture, okay yung resibo, basta kumpleto, agad-agad. Tapos videohan mo pa para sigurado, i-upload mo pa para sigurado na hindi ka rin naiisahan ng vendor. Baka mamaya i-report nila doon hindi sinauli, di ba? Kaya lagi dapat kayo mag-picture tapos i-upload nyo pa sa Facebook para patunay na talagang hindi nyo kinain yung ganyang kalaking halaga na return to vendor, di ba? Hindi naman ako mahilig sa Jollibee. Minsan lang ako kumain sa Jollibee kasi hindi naman ako bata saka ganyang kalalaking halaga. Ako simula umpisa hindi pa talaga ako kumain ng order na hindi akin. Lahat yan sinasauli ko. Nung mga panahon lang na hindi ko pa na i-upload yung mga return to vendor sa Facebook,
Kasi kaya wala tayong mga ebidensya, kaya siguro nasususpindi tayo. Pero ngayon lahat ng mga nangyayari i-upload ko na. Lahat ng mga nangyayari na hindi maganda sa pagde-deliver natin, i-upload ko na para ebidensya 'yon. Oo. Ha? Oh. Yun lang mga paps. Ingat tayo palagi mga paps. God bless. Mabuhay kayo lahat.